Gaano nga ba kalakas ang isang Ashura na kahit si Arthur ay hindi makapaniwala na nasa harapan niya na ang isang nilalang na mas malakas pa sa isang Whitecore Mage, at mas lalo siyang nagulat nang nalamang si Selvi ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang Diyos sa buong mundo. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads, at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita na habang nakaupo sa trono si King Gray, may tatlong council na kumausap sa kanya na napasabing ito ay kinakailangan King Gray dahil napakahalaga ang katatagan ng ating bansa, at upang ipakita sa lahat na ito ay iyong bansa, kinakailangan mo siyang patayin. Patayin mo siya, King Gray, upang malaman ng buong mundo na hindi dapat baliwalain ng iyong bansa. Hanggang sa sumagi sa isipan ni Arthur ang paulit-ulit na salita ng pagpatay. Kaya parang nag-aalala itong si Selvi nang nakita ang kanyang papa na parang nahihirapan sa kanyang isipan. Kaya tinanong niya kung okay lang ba ang papa niya. Paliwanag ni Arthur na ayos lang naman siya. Nagkaroon lang siya ng masamang panaginip at napatanong sa sarili kung bakit nagbalik sa kanya ang mga alaala na yon. Kinuha ni Arthur ang sulat at dito'y naaalala niya ang misteryosong matanda sa shop at ang sinabi ni Verion sa kanya na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili, na parang nagkatugma ang sulat at ang sinabi ni Verion. Kaya napatanong si Arthur kung paano kaya nalaman ng matandang yon ang kanilang conversation. Ngunit dapat niyang malaman kung ano pa ang nasa likod ng mga sinabi ni Verion sa kanya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa gate kung saan hinarangan si Arthur ng isang elf guard na gusto nitong malaman kung ano ang kanyang rason sa pagdaan sa gate, at humingi din ng elf guard ng form of verification. Parang naguguluhan ang ating bida sa verification, kaya paliwanag ng elf guard na ito ang West Teleportation Gate papuntang Kingdom of Eleanor at kailangan namin ng verification para makadaan ka. Kaya mas lalong naguguluhan si Arthur dahil pumunta siya dito dahil yun ang nakasulat sa mensahe, at ngayon papupuntahin siya sa Eleanor. Kaagad kinuha ni Arthur ang isang artifact na ibinigay sa kanya ni Verion noon, kaya nagulat na napatanong sa isipan ng elf guard kung sino ang batang ito. Bakit may hawak siya ng isang bagay na pagmamay-ari lang ng isang royal family, kaya hindi na nagdadalawang isip pa ang elf guard na papasukin ng ating bida. Pumasok si Arthur sa gate na walang pagdadalawang isip kahit hindi niya alam kung pupunta nga ba talaga siya sa Eleanor. Basta sinunod lang niya kung ano ang nasa mensahe. Ngunit sa moment nang umapak ang kanyang paa papasok sa gate, isang kakaibang enerhiya ang pumulupot sa kanya papasok, kaya napaisip siya na hindi ata tumaganda Selvi, na parang tinalian ng kanyang kamay at ang katawan ni Selvi ng kakaibang enerhiya at hinila sila pababa sa loob ng teleportation gate. Kaya napawikan na lamang si Arthur. Kumapit ka, Selvi. Napunta ang dalawa sa malawak at napakadilim na lugar, kaya nanginig nga itong si Selvi na napasabing, "Papa, I'm scared." Ginamit ng ating bida ang fire attribute upang magkaroon ng ilaw, ngunit wala pa rin siyang nakikita. Madilim pa rin ang paligid, kaya napasabi na lamang siyang, "Ano nga ba talagang nangyayari sa atin, Selvi?" Biglang nakaramdam ng isang napakalakas na aura ang dalawa, kaya napaluhod si Arthur na parang nabagsakan ng gravity ang ating bida, at hindi siya makapaniwala sa antas ng kapangyarihang ito, habang si Selvi ay napatakip sa kanyang mata sa sobrang takot. Subalit nagulat si Arthur sa kanyang nakita dahil nakita niya ang kakaibang mata na lumulutang sa ere, at muli na naman siyang nagulat dahil parang hinigop na naman ang katawan nila papunta sa ibang lugar, hanggang sa napunta ang dalawa sa isang lugar na napakalawak at puno ng liwanag. Napansin ni Arthur na sobrang natatakot pa rin si Selvi sa nangyari, kaya inis na sinabi ng ating bida, "Hoy ikaw, pusang biglaan na lamang nawawala at lilitaw. Sino ka nga ba talaga?" Napatitig lamang ang pusa kay Arthur at unti-unti nitong ipinikit ang mata at nag-transform na para bang na-deform ang katawan nito at biglang nag-anyo bilang tao. At napasabing ang kanyang mga kaibigan at mga kapatid, "Ako ay kilala bilang Winsome, at para sa isang mababang uri na katulad mo, kami ang mga nilalang na tinatawag niyong Diyos." Pagkatapos lumipat ang eksena kay Director Goodsky na naglalakbay mag-isa sa gitna ng kagubatan habang naaalala ang nangyari sa huling meeting niya sa council, kung saan nagbabangayan na naman ang royal family ng dwarves at elves. Dahil gusto marinig ng royal dwarves ang komento ng royal elves patungkol sa namatay na lance ng mga elves. At bago nangyari ang meeting na to, nakita niyang pinakalma ng King of Sapin ng King of Dwarves.
Napatanong ang reyna ng elves sa direktor kung talaga bang isang estudyante ang nakakita sa katawan ni Alea at sigurado ba itong nagsasabi ito ng totoo kay Cynthia, habang si King Alduin ay napahawak na lamang sa kanyang ulo. Ngunit ang reyna ng Darbs ay galit na sinabi na gusto niyang dalhin ang estudyante sa council upang ma-interrogate. Wika ng Queen of Sapen na wala ng katuturan pa kung dalhin pa nila ang estudyante dito, lalo na't maaari lang silang gumawa ng kwento at para magmukhang bayani. At bukod pa dyan, si Cynthia na mismo ang nag-imbestiga at pinuntahan na rin ang pinangyarihan. Dagdag pa ni King Alduin na naplano na nila ang sunod na hakbang. Ipinadala nila ang pinakamagaling nilang tracking mage upang matignan kung may mga ebidensyang naiwan. Kaya nagbungkahi ang hari na kung maaari sumama si Cynthia. Napangiti ang direktor at sinabi na kinalulungkot niyang sabihin ngunit mayroon siyang urgent businesses na dapat niyang gawin. Kaya parang nainis ang hari ng Darbs na kung wala pa bang mas urgent sa nangyayari ngayon. Itinaas ng Queen of Eleanor ang kanyang kamay at sinabi na sa tingin niya malaki na ang naitutulong ni Cynthia sa council na ito. Kaya sobra siyang nagpapasalamat at sigurado siyang kailangan ng Sires Academy na makabalik kaagad ang kanilang direktor. Pagkatapos habang naglalakbay, napatanong si Avier kung ano ang bumabagabag sa isipan ni Cynthia sa misyong ito. Wika ng direktor na napaisip lang siya kung tama ba na hindi niya sinabi sa council na si Arthur Lewin ng estudyanteng nakakita kay Alea. Kaya sagot ni Avier, napaka-misteryoso talaga ng batang yan. Pero para sa kanya, mukhang ayos na rin para hindi magsuspetsa ang council kay Arthur. Kaya ang naging sagot ng direktor, ipagpalagay na lang nating walang nakita si Arthur ng kahit anumang ebidensya nung nasa baba siya. Biglang napatigil si Cynthia Goodsky nang may napansin siyang kakaiba sa paligid at maya-maya bigla na lamang may nag-unleash ng atake, isang ice magic at isang lightning magic. Kaya kaagad siyang gumawa ng barrier upang protektahan ng sarili. Ngunit tumagos pa rin ang lightning magic at tumama sa likod ng direktor. Kaya dito siya napaisip na hindi lang pala isang mage ang tumambang sa kanya. Kaagad sumalakay ang dalawang umatake kanina at makikitang mayroon itong mga markas sa likod na masasabi nating sila ay mga kasamahan ng nakamaskarang leader na nang re-recruit ng estudyante sa Sires Academy, ngunit kaagad ring nagsagawa ng malawakang pag-atake ang direktor by unleashing a massive sound magic. Kaya talsik ang dalawang kalaban. Ngunit matapos patalsikin ng direktor ang dalawa, may bigla na namang sumulpot na dalawang mage para umatake. Subalit gamit ang wind magic, walang kahirap-hirap na pinatagos ng direktor ang napakatalas na hangin sa katawan ng dalawang mage. Habang umiikot sa paligid ang sound magic, pinilit pa rin tumayo ng mga umataking mage, kaya sinabi ng direktor, Avier, tapusin mo na sila. Pagkatapos, ipinakitang kumakain na itong si Avier, ngunit nagbago na ang kanyang form, naging isang higanting ibon. Habang si Director Goodsky ay nilapitan ng isang mage na tinatakpan ng tainga sa lakas ng kanyang sound magic. Napangiti ang mage na napasabing, narinig ko ang patungkol sa'yo. Mukhang maganda ata ang buhay mo dito. Ngunit biglang pinalakas ni Director Goodsky ang kanyang sound magic kaya napasukan ng dugo ang mage at sinabi na hindi na magtatagal ang core mo. Maaari ko tong pabilisin kung sasabihin mo lang kung ano ang plano nila. Napatawa lang ang mage kahit napuno ng dugo at napasabing, sa tingin mo ba sasabihin ko sa isang traidor na katulad mo, isang malaking pagkakamali ang ginawa mo? Dagdag pa niya na unti-unti na nilang nababawi ang kanilang lakas, kaya huwag itong umasa na may matitira pang ilang dekada sa kontinenteng ito. Paliwanag niya na may mga espiya sila sa bawat sulok ng kontinente, mula kagubatan hanggang baybayin, kaya ang mga tao ng Dikatin ay may ilang taon na lang bago magsimula ang tunay na digmaan. Subalit mas lalong pinalakas ng direktor ang kanyang kapangyarihan to the point na hindi na nakapagsalita ang mage at tinuluyan na talaga ng direktor. Nagpasalamat ang direktor kay Javier dahil tumulong ito sa kanya na linisin ng mga kalat. Kaya wika ni Javier, naayos lang naman sa kanya. Medyo malakas lang talaga ang lasa ng mga tao, ngunit hindi na rin masama. Napatanong si Javier kung kumusta na ang sugat ni Cynthia sa likod. Wika ng direktor na ayos lang naman siya. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam at mapaisip na masyadong naging madali ang trabahong ito. Kaya kailangan nilang tumungo kaagad sa baybayin pagkatapos dito at aasa na lamang sila na sana mali ang kutob niya. Pagkatapos kumuha si Cynthia ng potions upang pagalingin ang sugat niya at dito ipinakita ang marka sa likod ni Director Goodsky na siya ay kabilang rin pala sa mga espiya outside Dikatin.
Pagkatapos lumipat ang eksena sa mga nagkadugtong-dugtong na katanungan sa isipan ni Arthur. From what happened sa nangyari kay Lancelea sa elixir shop na may matanda na binigyan siya ng maliit na orb na nakatulong naman sa assimilation ni Tessia. At ang sulat na papupuntahin siya sa West Teleportation Gate upang malaman ng buong kwento at katanungan na bumabagapag sa isipan niya. At ang itim na pusa na ngayon ay muling nagpapakita sa kanya, na ngayon ay nagpapakilala sa pangalang Winsome at isa sa mga itinuturing na mga tao bilang Diyos, na napasabing umaasa siya na ang form ngayon na ipinapakita niya ay magiging angkop sa pag-uusap nila ngayon. Nagulat si Arthur sa kanyang nalaman na ang kaharap niya ngayon ay isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa isang white core mage, at ito nga ay isang Diyos. Kaya sinabihan ni Arthur ang kanyang sarili na umayos ka. Hindi ito ang oras para matulala lang. Wika ni Arthur na bago sila magpatuloy, may mga bagay siya na gusto niyang kumpirmahin. Sinabi ng elf guard kanina na ang gate ay papunta sa Eleanor. May masama bang nangyari kay Tessia o kay Berion? O baka may connection nito sa orb na ibinigay mo sa akin? Paliwanag ni Winsome na gusto lang niyang siguraduhin na papasok si Arthur sa gate, at gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinakita niya kay Arthur ang kasalukuyang nangyayari kay Tessia at Berion. Naayos lang ang kalagayan ng dalawa. Dagdag pa ni Winsome na ang Elf Princess ay mas maganda ang pakiramdam ngayon since ang Pearl Elixir na ibinigay ni Arthur ay napigilan ng pagsabog ng kanyang core, at siguraduhin lang na itago ang isa pang Pearl Elixir na ibinigay dahil para yun kay Arthur. Kaya gulat na gulat ang ating bida na napasabing, "Wait, teka muna, anong sinasabi mong sasabog ang core?" Ngunit sinabi ni Winsome na ipagpatuloy na nila ang kanilang usapan kung bakit niya dinala si Arthur dito. Wika ni Winsome, si Arthur ay mamamayan ng Dikatin. Ngunit hindi na ngayon isang sekreto na ang Dikatin ay hindi lang ang nag-iisang kontinente sa mundong ito. Ang Dikatin at ang Alakrea ay matagal na naming pinamumunuan. Kami na mga naninirahan sa lupain ng Ipiotos. Bagaman na itinuturing ninyo kami noon bilang mga Diyos, tinatawag namin ang aming mga sarili bilang mga Ashura. Napaisip si Arthur sa pangalan ng dalawang kontinente na ngayon lang niya narinig, at napawika na teka muna. Ang ibig mo bang sabihin as in same sa Diyos na nagbigay sa amin ng artifact at nagturo paano gumamit ng mahika? Sagot ni Winsome, exactly, tama ka. Wika ni Winsome na ngayon ay alam na ni Arthur patungkol sa artifact dahil sa ibinahagi ito ng former king ng mga elf. Ngunit ang katotohanan patungkol sa mga Ashura ay isang bagay na wala ni isang tao sa inyong mundo ang tunay na nakakaalam. Ipinaliwanag ni Winsome na ang mga Ashura ay pinamumunuan ng isang noble Soul League. Hindi sila dapat makikialam direkta sa mga tao o kahit sa mga lupain maliban lamang kung ang kapayapaan at balanse ay nasa panganib. Subalit ang pinakamahalagang alituntunin nito ay nabali. Ang Ipiotos ay minsan nang nahati sa tatlong faction. Ang bawat isa ay binubuo ng iba't ibang lahi at iba't ibang angkan. Ang namumunong angkan ng bawat faction ay may sari-sariling prioridad, ngunit iisa lang ang kanilang paninindigan. Hinding-hindi sila dapat magtaas ng kamay laban sa mga mas mababang lahi. Ngunit matapos maging pinuno ng Vretra clan si Agrona, sinira niya ang doktrinang yon sa pagtatangkang itaas at palakasin ng sarili nilang lahi. Nagulat si Arthur at Selby nang narinig ang Vretra clan, at sinabi ni Winsome na alam niyang nag-cross na ang landas ni Arthur at sa ilan sa mga kasapi ng Vretra. Ang Vretra clan ay isang anomaly. Kahit sa mga Ashura mismo, sila ay isang malaking banta. Isipin mo na lang sila bilang mga scientist. Palagi silang nagsasaliksik at pinalalim ang kanilang kaalaman tungkol sa kung paano gumagana ang mana. Kaya nang maupo sa kapangyarihan si Agrona, ang lakas ng Vretra ay lumago ng napakabilis. Ngunit kalaunan, natuklasan namin na si Agrona at ang mga kasapi ng kanyang angkan ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga katawan ng mga bababang uri doon sa Alakrea upang makahanap ng ibang paraan para palakasin ng mga sarili nilang abilities. Napangisngis si Arthur at sinabi na sobrang nakakakilabot naman ang ginawa nila, subalit hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang kinalaman niya dito. Wika ni Winsome na tama ka, wala kang ang kinalaman dito, ngunit dapat mong malaman na ngayon ay may ugnayan ka na direkta sa amin. Ilang taon na naming hinahanap si Lady Sylvia, at nang sa wakas ay nahanap na namin ang bakas ng kanyang mana. Dinala kami ng paghahanap na yon sa isang munting batang lalaki na may kasamang DT. Kung kaya't sinabi ni Winsome,
Arthur, kasalukuyan kang nakabigkis sa anak ng tanging anak na babae ng aking Panginoon at ang anak din ng pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito. Sobrang nandilat ang mga mata ni Arthur at nagkatitigan ng dalawa, kaya na-realize ni Arthur na ang lahat ng sinabi ni Varian sa kanya ay totoo pala. Isang deity si Selvi, kung kaya't sinabi niya, so ang mga dragon ay mga deities pala, at si Grandma Selvia at si Selvi ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihan na yon. Wika ni Wensam na kung ikukonsider ni Arthur ang kanilang bloodline at potensyal, tama ka. Mostly sa mga deities ay mayroong tatlong form, ngunit mukhang ang anak ni Lady Selvia na si Lady Selvi ay nasa miniature-based form pa, para tipirin ang kanyang mana. Although karamihan sa mga Ashura ay pinapanatili lang nila ang kanilang humanoid form upang makasave ng mana. Kaya si Arthur ay napasabing humanoid form, si Selvi. Nasagot ni Wensam, tama ka. At kung hindi niya pa kayang mag-transform into humanoid form, ibig sabihin lang nito, hindi niya pa kaya. At sa nakikita niya, ang mana core ni Lady Selvi ay underdeveloped pa. At base sa takbo ng pangyayari, nalaman naming ang mga espiya ng Agrona ay nasa kontinente na ng Dikatin. Malapit nang dumating ang digmaan, although ang mga upper echelons ng Epiotos ay hindi aamin dahil sa kanilang pride. Ngunit ang koneksyon ni Arthur kay Lady Selvia ay may malaking papel na gagampanan dito. As long as nasasang-ayon si Arthur na magiging kakampi nila ito, hindi nila kailangan pang ihiwalay si Lady Selvi kay Arthur. Napakamao si Arthur nang na-realize na kung hindi siya tutulong, kukunin sa kanya si Selvi. Kaya sinabi niyang ang digmaang ito ay involve ang kanyang kontinente. At dahil doon, kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, magiging kakampi talaga siya kahit anumang mangyari. Ngunit ang tanong, kung handa ba siyang magiging isang pawn sa ilalim ng kontrol ni Wensam? Nagulat si Wensam sa sinabi ni Arthur at pangiti na sinabi na napakatalino mo na para sa edad mo, Arthur. Ang iyong core ay medyo mahusay ang pagka-develop mo nito. Ngunit pagdating ninyo ni Lady Selvi sa Epiotos ay maaari ka naming sanayin. Napasigaw si Arthur na napawat na kailangan pa ba talaga nilang pumunta ng Epiotos? Sagot ni Wensam, tama ka. Dahil ang kapangyarihan ni Lady Selvia ay isang kapangyarihang ikamamatay ng kahit sinumang Ashura para makuha lang ito, na ngayon ay nasa loob ni Arthur at halos hindi pa nagagamit. Ang Epiotos lang ang tanging lugar kung saan matututunan ni Arthur gamitin ang kanyang tunay na potensyal at upang sabay at parehong lumakas si Arthur at Lady Selvi. At ito lang ang tanging pagkakataon ng Dikatin para labanan ng mga mage ng Alakrea. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nagkaroon ng meeting ang disciplinary committee at habang nagsasalita itong si Clear, naisip ni Kathleen na wala pang 2 araw mula nang nakabalik sina Clear at Curtis mula sa kanilang field trip pero ni hindi sila makapagpahinga dahil sa paglala ng krimeng may kinalaman sa puot dito sa loob ng campus. Sinabi ni Claire na ayon daw sa narinig niya, binugbog daw nila at tinali si Denton sa isang statua sa labas mismo ng building dahil isa siyang plebeian at isang elf at ngayon kailangan pa nilang pigilan ng mga radical na grupong ito bago pa sila muling magsagawa ng mas seryosong pinsala. Habang nakikinig si Curtis sa sinabi ni Claire, naaalala ni Kathleen na hindi na nakikipag-usap ang kuya niya sa kahit na kanino mula nang sabihin nito sa kanya ang nangyari sa dungeon na kung paano nila ni Claire kinakailangan iiwan si Arthur. Biglang kinumusta ni Dora Drea ang paghahanap ni Kai ng ebidensya dahil hindi sila tutulungan ng mga professor kapag wala silang proof. Wika ni Kai na may mga iilang mukha siyang nakita na palaging nandoon, ngunit wala siyang nakikitang kaduda-duda. Binabantayan niya ng maigi si Charles Ravenpur, pero hindi niya ito pwedeng dalhin dito na wala man lang patunay. Inis na sinabi ni Teo na kung ano ang silbi ng pagkakaroon ng disciplinary committee kung wala man lang sila magagawa patungkol dito. Dagdag pa ni Claire na kailangan pa nilang hintaying makabalik si Director Goodsky. Wika ni Ferret na hindi siya makapaniwala na ginawa nila ang lahat ng ito dahil hindi sila masaya sa pag-unlad ng paralan. At kung iisipin ang tunay na dahilan kung bakit sila kumikilos ng ganito, bilang tumahimik ang lahat habang si Kathleen ay sobrang naiinis na sa naging sitwasyon kaya bigla siyang tumayo na sobrang ikinagulat ni Claire at sinabing,
Ang pagiging professor ni Arthur ay patunay ng kanyang kakayahan kahit na mula siya sa isang payak na pinagmulan, kung kaya't wala silang anumang dahilan para gamitin nito bilang palusot. Wika ni Ferret na syempre Princess Kathleen alam namin yon, at mas lalo ko silang kinamumuhian dahil ginagamit pa nila ang rival ko para gumawa ng excuses. Napaduko na lamang si Kathleen habang si Claire ay napaside-eye at sinabing hindi lang talaga natin alam kung ano ang gagawin. Sagot ni Kathleen, kung nandito lang sana si Arthur, alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Kathleen, lalo na't si Claire ang leader ng disciplinary committee at si Claire at Curtis ang huling nakasama ni Arthur bago nakauwi mula sa dungeon excursion. Kaya sinabi ni Curtis, pasensya na Kat, ngunit hindi nila pwedeng i-factor si Arthur dito. Sagot ni Kathleen na naniniwala siya na babalik si Arthur. May biglang nagsalita sa gilid na napasabing, "Excuse me?" Kaya nagulat si Theo at si Claire ay napatanong na di ba ikaw ang kaibigan ni Arthur? Wika ni Elijah na humihingi siya ng paumanhin sa pangingistorbo niya. Hindi kasi niya alam kung kailan ang next meeting ng disciplinary committee. Ngunit masaya siya dahil nandito ang lahat, dahil may sasabihin siya patungkol kay Arthur. Subalit bigla na lamang nagkaroon ng lindol na yumanig talaga sa buong kwarto sa sobrang lakas. Kaya kaagad lumabas ang lahat at sinabi ni Theo na mayroong kakaibang nangyayari sa labas ng gusali. Habang tumatakbo si Kathleen, naisip niya na ang equality ay ang pinaka-importante sa lahat para sa kanyang ina. Naaalala niya nung bata pa siya, ayaw niyang sumali sa mga aralin kasama ang ibang estudyante na hindi prinsesa dahil hindi niya pa alam kung ano ang mabuti. Sinabi ng kanyang ina na alam niya kung ano ang iniisip nito, na wala itong nagawang mali, ngunit ang tumanggi na makipaglaro sa isang bata dahil hindi sila mga prinsesa ay hindi tama. Ang gusto kong malaman mo na bago ka maging isang prinsesa, isa kang tao. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay hari o reyna, isang lingkod o isa man itong makapangyarihang mage. Ang bawat isa ay kakaiba at may espesyal sa sarili nilang paraan. Pero ang tao ay tao pa rin, kaya huwag kailanman kamuhian ng isang tao dahil sa isang bagay na hindi nila kaya at hindi naman dapat baguhin. Habang tumatakbo ang lahat ng disciplinary committee papunta sa pinangyarihan ng pagsabog, sinabi ni Kathleen sa kanyang sarili na ang kanyang ina ay isang matalinong babae at mapagmahal. Nagmamalasakit siya para sa lahat. Palagi siyang dinidisiplina pati ang kuya niya sa kahit anumang uri ng diskriminasyon na maaari nilang maipapakita na hindi nila namamalayan. Mahigpit na ipinaglaban ng kanyang ina ang pagkakaroon ng isang gusali sa campus na magsisilbing museo at monumento sa alyansa ng tatlong lahi. Kaya nang nakarating si Kathleen sa pinangyarihan ay sobra siyang nagulat sa kanyang nakita dahil ang Tri-Union Hall na dapat maging simbolo ng kapayapaan at kultura ng tatlong lahi na siyang pinaglalaban ng kanyang ina ay sinunog at pinasabog lang naman ng mga racist na estudyante. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!